heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong hinihiling, kundi ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. Glory to God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat Lord sa isa na namang araw na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay magkasama-sama, magbigay ng papuri sa iyong banal na pangalan at mag-aral ng iyong mga banal na salita. Glory to you, O Lord. Yes, salamat sa Panginoon sa umagang ito na muli ang inyong piniling manggagawa ay maglalahad ng mabuting balita para sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Ang ating pong memory verse of the week ay nasa John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Amen. At sa Tagalog po, mga kapatid, 1 Gs 11, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Glory to Yes, God. glory to Open God. in prayer. Mananalangin po tayo, mga kapatid. Heavenly Father, we come before your holy presence, acknowledging that you are the Lord, the God of creation, the God of eternity, the full of righteousness and justice, but completely, entirely available to us. Salamat po, Panginoon, for giving us superabundance of life. Now we are here to declare your holy word. Help us, Holy Spirit, to impart to us, to our listeners, yung mga good news of salvation na iahag namin to bring life to our nation,
the Word of God. Ito po ang kailangan ng mga simbahan ngayon na ideklara ang good news of salvation because Jesus is alive. He has won the victory for us. So we give all the glory, the praises, thanksgiving to our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Glory to God. Salamat, Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol sa fundamentals of faith. At salamat sa Diyos. Thank you, Lord, sa isa na namang umaga, Lord. Andito po ang ating Bible verse sa Hebrews 11 verse 1 at Ephesians 4 verses 4 to 6. Yes, Hebrews 11:1. Famous na famous ito when we speak Oo about nga. faith, no? Memorize ito eh. Yes. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Pagdating po sa Ephesians 4 to 6, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. There is one body, one spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all people, who is Lord of all, works through all, and is in all. Sa Tagalog, mga kapatid, may iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Amen. So ang topic po natin mga kapatid, fundamentals of faith, tungkol sa pananampalataya. Ito. Ang faith is the heart of the Christian life. Ito po yung mismong puso ng buhay Kristiyano. Ito po yung absolute cornerstone ng ating relasyon with God and the foundation of everything we do as believers, mga kapatid. Kaya itong Hebrews 11:6 ay nire-remind tayo, without faith, it is impossible to please God. But what kind of faith na ang ating pinag-uusapan ngayon? Lahat ba ng pananampalataya ay pare-pareho? Sapat na bang sabihin natin na mayroon akong pananampalataya? Tandaan po natin, sinabi po natin, yung ating pananampalataya ay foundation of everything we do as believers. As the foundation of a relationship with God, faith transforms us ang ating panloob na puso na nag-o-overflow, mga kapatid, into a practical acts of love and trust and obedience sa kanyang pinag-uutat sa atin. Kaya ito pong pananampalataya ay masasabi nating isang tulay. It connects us directly to God. It carries us through trials and anchors us in hope. However, just as we are sturdy, ang ating pananampalataya, katulad ng mga tulay na magaganda rin ang pagkakagawa, matitibay, pero may mga panahon na ito'y magiging weak, magka-crumble dahil sa mga uno, sa mga bagyo, lindol. Ganon din po ang ating pananampalataya na minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa na mayroon ba talagang Diyos? Ang ating pananampalataya magpapatuloy. Sinasabi ng ating Panginoon na without faith nga, it is impossible to please God. Kaya tandaan po natin na there are different types of faith described in the Bible. Each with distinct characteristic and consequences. Some forms of faith are flawed and effective, while others are vibrant, life-changing, and capable of moving mountains. Amen. Madalas po natin marinig itong pananampalataya na ay nakaka-move ng mountains. When we say moving mountains, may tinatawag tayong salitang colloquial, no? Ito po yung tinatawag natin na lagi nating binabanggit na, yung pananampalataya mo, makaka-move pala ng mountains. Ibig sabihin, when we move mountains, ma-overcome natin anuman ang sumasagabal sa atin
sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Overcoming adversity, overcoming mga illness, yung mga crisis na dumarating, at yung mga pang-araw-araw na struggle ay malalampasan natin at maitutulak natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sipin na lang natin mga kapatid, meron kasi mga tao, sinasabi nila, meron akong pananampalataya, hindi mo naman makita. See, their faith, their actions don't reflect it. So ano ngayon ang quality ng kanilang belief? Sipin din natin, merong mga tao naman, nag-uumpisa na matindi yung kanilang faith. Pero kapag dumating naman ang mga trials or negative situations, they give up. So, gaano kalalim yung kanilang pananampalataya? Meron naman mga tao na kapag napakinggan mo yung kanilang mga sharings, very inspiring yung kanilang pananampalataya. Meron talagang boldness, may confidence sa ating Panginoon at sa mga pangako ng Diyos. Kaya meron ding pananampalataya that grows stronger through times. Abang siya ay lumalago bilang isang Kristiyano, lumalago din at lumalalim ang kanyang pananampalataya. At ang mga ganitong klaseng faith, no, tumitibay to, nare-refine to sa mga pang-araw-araw nating mga experiences at pag-endure sa mga toughest challenges ng ating buhay. Meron dito mga scriptures regarding faith. Dito sa Ephesians 2:8, a person is saved by grace through faith in Jesus Christ. Dito naman sa Acts 26:18, a Christian is sanctified by faith. Sinabi ni Lord kay Paul on the way to Damascus, you are to open their eyes and turn them from darkness to the light and from the power of Satan to God, so that their faith in me, they will have their sins forgiven and receive their place among God's chosen people. Meron pa tayong isang Bible verse dito. A Christ follower lives and walks by faith daily. Narito yan sa 2 Corinthians 5:7. For our life is a matter of faith, not of sight. Mark 9:23. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Dito naman sa 1 Corinthians 16:13. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. So, tingnan natin, merong tinatawag na fundamentals of faith. 7 po ito. You see? Kaya dito sa Ephesians 4:4-6, Babasahin ko muli, mga kapatid, no? Ephesians 4:4-6, there is one body and one spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all people, who is Lord of all, through all, and is in all. meron ho ba kayong napansin doon? Oo. Si Paul, may ginamit siyang salita. Ano yon? Yung word na one. No, Isa. Kaya Paul famously repeats the word one 7 times, mga kapatid. No? Why? To highlight the singular shared foundation of the global church. What does it mean, mga kapatid? Dito, dinidemonstrate that the church oneness is not a human achievement, but an undeniable reality based on the shared nature of God. Siya po ang gumanap niyan, mga kapatid. Kaya nga itong ating pinag-uusapan, ang Efeso 4:4-6, ang pinakadakilang declaration ni Apostol Pablo para sa pagkakaisa ng iglesyang Kristiyano na sumasaklaw sa Trinity, sa iglesia o tinatawag natin church, at sa pananampalataya upang ipaalala sa mga mananampalataya sa atin po na sa kabila ng nating magkakaibang pinagmulan, iisa ang ating spiritual na pundasyon. Kaya't dapat
tayong mamuhay ng may pagkakaisa, mga kapatid. Amen. At sinasabi din po na ni Apostol Pablo sa Efeso 4:6, 4 hanggang 6, na ibinabatay ni Apostol Pablo ang pagkakaisang Kristiyano sa ganap na kaisahan ng Diyos at sa isang pananampalataya ng mga mananampalataya. Kaya binibigyan din niya na sa kabila ng magkakaibang pinagmulan ng mga iglesia, ang lahat ng tagasunod ay nakasalo sa isang spiritual na pundasyon na siyang nagiging dahilan kung bakit walang lohika ang pagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya Okay. kailangan po wala pong division na mangyayari sa mga simbahan. Amen. Mga kapatid. Bakit ba sinulat ni San Pablo itong Efeso 4:4-6? So tingnan natin mga kapatid, kasi itong si Paul, marami siyang mga itinayong mga churches at talagang pinaghirapan naman niya talaga. At nakita niya dito sa Ephesians, mayroong division, mayroong mga pagtatalo, may mga fights, mayroong false teachers, at mayroon ding mga worlds. And nanggagaling, minsan dito pa man din sa loob ng iglesia at nanggagaling din doon sa labas. So sabi niya, paano mo mayo-unite ang isang iglesia o ang isang church kung merong mga pagtatalo? Nagkakaroon ng pride. Totoo naman talaga, merong mga tao kasi mapagmataas. Well, alam niyo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, merong mahusay mag-memorize, mahusay magsalita, mabilis ang kanilang paglago, kakaroon ng temptation na maging mapagmataas, At nagkakaroon tuloy ng jealousy, nagkakaroon ng selfishness, may lying, may rudeness. So ito ay nakita ni San Pablo sa mga iba't ibang mga churches. Alam niyo naman, pinaghirapan niya talagang itayo at itatag ito mga churches na ito. Kaya sabi niya, mahalaga ang unity. Nangusap siya doon sa gift of peace and unity na bigay ng Diyos sa church. Kaya naisulat niya sa Ephesians 4, starting with 3-7. So, do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. There is one body, one Spirit, just as there is one hope to which God has called you. Sabi niya, there is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all, who is Lord of all, works through all, and is in all. So sa verse 7, sabi niya, each one of us has received a special gift in proportion to what Christ has given us. So dito makita natin, imbis na sabi niya, ay dapat mag-unite kayo, i-command niya, sinabi niya, i-maintain ninyo. Ini-encourage niya ngayon itong mga believers na huwag kayong magkaroon ng divisions. Kapag meron mga maliliit ng mga differences, di ba? Magpasensyahan kayo, i-maintain ninyo, i-preserve ninyo yang unity, yang kapayapaan na bigay ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, do your best to preserve the unity na ibinigay sa inyo. Yun ang sinasabi niya. Kaya sinulat niya itong mga verses na to, inihikayat niya, magkaisa kayo, sabi ni San Pablo, sapagkat merong foundational realities, ito ngang fundamentals of faith. Tayong lahat na mananampalataya, sabi niya, isa lang naman ang Lord. There is one body. Huwag na kayong gumawa ng mga divisions. Do you know this kind of divisions? Man-made lang naman yan Hindi naman gusto ni Lord yan Kaya itong passage na ito ay kina-challenge yung mga mananampalataya na mamuhay sila, na may pananampalataya, na merong mga kababaang loob, may gentleness, may patience, may tolerance with one another. So binasa po natin sa Efeso 4:4-6, tandaan po natin na ang pagkakaisa ay iniuutos sa iglesia. Sapagkat ang spiritual na katotohanan ng mga mananampalataya ay sumasalamin
na sa kaisahan ng Trinity, isang katawan, isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos at Ama, ay napaka-importante po ang pagkakaisa. Sapagkat ang Diyos ay nagkakaisa, ang kanyang bayan ay dapat ding magpakita ng pagkakaisang iyan dito sa lupa, mga kapatid. Oo. Kaya napaka-importante ng ginawa ni San Pablo na he repeatedly binanggit niya yung salitang one 7 times upang ipahayag, no, ilarawan na ang simbahan ay indivisible. Hindi dapat Hindi ma-divide. maaaring magkabahabahagi. Mm-mm. Kaya ikinabit niya ito ng direkta sa Trinity, kaya't inulit niya ito ng 7 beses, mga Okay. kapatid. Kaya talakayin natin. So, unang-una sinabi niya, there is one body. Sabi niya ganyan. Ano ibig sabihin nito? Oo. One body. Ano po ba ang sinasabi nito? Ito ay patungkol sa pangkahalatang iglesia. Oo, no? Na nagbubuklod sa lahat ng mananampalataya. Isang katawan nga bilang isang kabuuan sa ilalim ni Kristo, mga kapatid. Mm-mm. Kaya itong pangkalahatang iglesia na binubuo ng lahat ng mananampalataya mula sa iba't ibang pinagmulan ay tumutukoy ito sa pangkalahatang iglesia. Lahat po tayo, lahat ng mga churches na binuo ngayon ay nagkakaisa sa isang panuntunan na si Kristo ang ulo. Okay. Ano man ang pagkakaiba sa denominasyon, kultura o lahi, ang lahat ng tunay na mananampalataya ay magkakaugnay na bahagi ng iisang katawan na si Kristo ang ulo, mga kapatid. Ang pangkalahatang iglesia na binubuo ng magkakaibang individual na kumikilos bilang isang buhay at magkakaugnay na katawan. Ibig sabihin, lahat po tayo ay alive, being with Christ. Yung kapatid. body na nire-refer dito, mga kapatid, this You is have the to body say of Christ. Christ. Now, it refers sa mga believers. So, kapag tinanggap na po natin ang ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, kasama na po tayo dito, mga kapatid. We become a part of this body of Christ when we became a Christian. Kaya there is only one body and that is the body of Christ. You cannot separate yourself now. Kasi nandirito ka na eh. Kaisa na tayo at kasama na sa iisang katawan at yan ay ang the body of Christ. So binanggit naman din ni San Pablo ulit. So there's one body. Now there is one spirit. See, maraming klaseng spirit. Demonic spirit, evil spirit, angelic spirit. Pero tanging iisa ang banal na espiritu, mga kapatid, na siya naman pong naninirahan, who dwells in us the believers. Nandirito po siya sa atin, binigay siya sa atin ng ating Panginoon, at siya ang nagtuturo, nag-guide sa atin, ginaguide niya tayo sa lahat ng katotohanan. Kaya, tanggapin natin ang banal na espiritu. Huwag natin pighatiin ang banal na espiritu. Sundin natin ang mga panuntunan ng banal na espiritu kasi siya po ay sumasa atin na ngayon. So, one body, one spirit. Ngayon naman, sabi niya, there is one hope. Tayong lahat na mananampalataya ay mayroong pag-asa. At ang isang mahalagang pag-asa natin na inaasahan natin ay ang pagbabalik ni Kristo. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. At umaasa din tayo doon sa pangakong buhay na walang hanggan. Naasahan natin talaga ang pagbalik ni Kristo. Diba? Kaya anuman ang mga situation natin sa buhay, alam niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, meron na tayong hope. See, we always look forward. Ano man ang situation natin, andun yung pag-asa natin. Meron akong Diyos na nagtitiwala ako sa Diyos, nananampalataya ako sa Diyos, tutulungan ako ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kakaroon tayo ng malalim na pag-asa na kaanuman ang mga situation natin, ay matutulungan tayo ni Lord. At yun nga, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, inaasahan nating lahat, mga kapatid. So, there is one body, one spirit, one hope,
there is now one Lord. No? Iisa lang po ang tunay na Lord na Panginoon at yan ay ang ating Panginoong Heso Kristo, our singular Savior, ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan, our Master and the Head of the Church, sa tanging Panginoong Heso Kristo lamang. Now, this title is exclusively for our Lord Jesus Christ, di ba? Kaya tayong lahat na nananampalataya, we give our allegiance to our Lord Jesus Christ. Magkaisa po tayo at ating igalang ang tanging iisang Lord ng buhay natin, si Lord Jesus. Kasi ngayon, one faith. Ang kasunod naman yan, ho? One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith. O, isa lang ang pananampalataya natin. Sapagkat isa yung Lord natin, tinitingala natin, ginagaling natin si Lord Jesus, ang pananampalataya natin ay tanging sa Kanya lamang, mga kapatid. Huwag na kung kani-kanino natin nilalagay yung pananampalataya nating lahat. Magtiwala tayo kay Lord. Iniligtas na nga niya tayo sa ating mga kasalanan. Napakadakila nung Kanyang ginawa. Walang pwedeng gumawa nun, mga kapatid. Tanging si Lord Jesus lang. At maraming miracles na naganap nung si Lord Jesus ay nabuhay dito sa lupa. Nakita natin ang mga magigiting na pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao. So saan mo pa ilalaga kang pananampalataya kundi sa ating Panginoong Heso Kristo lamang. Isa lamang ang pananampalataya natin, mga kapatid, di ba? John 3:16 nga tanggapin mo siya bilang tanging Diyos at tanging tagapagligtas. Ilagak ang pananampalataya tanging kay Heso Kristo lamang. Okay. Ano pang susunod, mga kapatid? Ito Yung na. tinatawag nating one baptism, no? Ito pong spiritual na bautismo that unites sa lahat ng mananampalataya kay Kristo ay madalas na isinasagisag nito yung physical na paraan ng bautismo sa tubig. Yung water baptism na tinatawag natin, na one of the activities ng ating foundation's anniversary sa October ay gaganapin natin itong water baptism. Ang hayag na pagpapahayag ng pananampalataya sa isang mananampalataya ay nag-uugnay itong water baptism sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Bagamat ang mga Kristiyano ay nakararanas ng iba't ibang physical na bautismo, Gaya ng tubig. Gaya ng paglubog sa tubig, no? Ito tinuturo sa atin na ang spiritual na katotohanan ng pagiging kaisa sa immersion na tinatawag na kay Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang tanging spiritual na pagbabalik loob at panlabas na bautismo sa tubig na nagbubuklod sa lahat ng mananampalataya, mga kapatid. We have been buried with Christ through baptism into His death. Kaya kung si Kristo ay namatay, tayo rin po, mga kapatid, ay namatay na rin sa ating kasalanan. At kung si Lord Jesus ay nag-resurrect, tayo din ay nagkaroon ng bagong buhay sa ating Panginoong Heso Kristo. So now we walk in the newness of life, bagong buhay na mga kapatid. So, Another one. No? Okay. One God and Father. Ang kataas-taasan, the supreme creator who is sovereign over all, mga kapatid. Ang paniniwala sa iisa at may kapangyarihang Diyos at Ama ng lahat, creator of all things. Mayroon lamang isang lumikha na siyang kataas-taasang Ama ng lahat ng mananampalataya, na siyang nasa ibabaw nating lahat, no? At sumasa lahat at nasa inyong lahat o nasa ating lahat. Ito ay nagpapakita ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay, gumaganap sa pamagitan ng kanyang bayan at taimtim na nananahan sa bawat mananampalataya, mga kapatid. Kaya itong verse 6, mga kapatid, one God and Father of all, it refers to God our
Creator, the spiritual father of all the believers. Pag sinabi mo namang who is above all, it refers to his absolute sovereignty and supremacy through all. It means God's active work in the world through His people. Ang Diyos ay kumikilos po sa ating lahat through His creation, through the people, through everything. Makikita natin. Kaya through all, sumasa lahat. And in you, ito maganda, the indwelling presence of God, you see, ay nasa atin. Kaya tayong lahat, nasa atin ang banal na Espiritu, lumakad tayo in the Spirit, live in the Spirit, walk in the Spirit. Kaya sinulat ni San Pablo itong Bible verse na ito para ma-maintain yung unity and the bond of peace. Kaya nire-remind niya yung mga believers to focus on these commonalities in Lord Jesus Christ. Kesa naman mag-concentrate kayo sa mga iba't ibang mga opinion, sa mga iba't ibang mga iniisip niyo na akala nyo tama. Di ba sabi niya, ito ang pag-isipan nyo. Tayong lahat ng mananampalataya, sabi niya ganyan, magkaisa tayo, iisa lang tayong lahat. Kaya sabi niya, iwasan ninyo ang mga pagkakabahabahagi at magkaisa kayo, i-maintain nyo yung unity na hatid ng ating Panginoon. Diyan nyo ituon ang inyong buhay at makita nyo, mawawala ngayon lahat yung mga minor differences ninyo sa inyong buhay. Kaya inilalarawan ng tekstong ito yung spiritual na haligi na pinagsasaluhan ng lahat ng mananampalataya. Now, these are the spiritual pillars that we should hold on. Kaya bawat isang Kristiyano ay meron tayong iisang pag-asa sa buhay natin. Sa pagkakatawag ng Diyos sa atin, we must rely on the same faith. Isa lang yung pananampalataya natin, mga kapatid. Tuon natin sa ating Panginoon, Heso Kristo. Kung si Kristo ay namatay, siya ay nabuhay, tayo rin. Sa pagkamatay ni Kristo, tayo rin po ay namatay na sa kasalanan at muling nabuhay na kasama natin ng ating Panginoon. We are now born, we now have a new life in Christ. So tandaan natin, mga kapatid, ang pananampalataya ay mahalaga sa buhay nating mga mananampalataya sa atin na tayo ngayon ay mga followers and believers of Christ. So, saan ba nanggaling itong faith na to? Faith is a gift from God. Kaya yung Ephesians 2, verse 8 and 9. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift so that no one can boast about it. Okay. No. Kaya nga ito pong ating salvation is by grace through faith. And this is not from ourselves. It is the gift of God. Ito po'y regalo pa rin ng Diyos sa atin. Kaya if faith were something a person generated entirely on their own, it could be viewed as a good work, mga kapatid. Na naglilid sa pagmamalaki, but being given as a gift, salvation remains entirely an act of grace mula sa ating Panginoon, mga kapatid. So the gift of faith is a distinct, extraordinary impartation of trust given to believers by the Holy Spirit. So sa pamamagitan nitong pananampalatayang ito, we become overcomers. Kaya nating i-endure yung mga ibang negative situations, sa mga trials and sufferings natin. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, nagkakaroon tayo ng protection. And we become witness also for the miraculous work of God. Kaya the faith is the avenue or the instrument na ginamit ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya dahil sa Kanyang grasya at awa. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya itong faith na to comes to us in the form of a gift. So, a gift is not earned, tandaan po natin,
by some good deed or kind word. Hindi po mga kapatid. Kasi lalabas na good works yan, kaya tuloy maraming tao nagiging proud. Dahil kasi akala nila kaya ganun ang buhay, ay masagana, dahil kasi out of their own good works. Pero biyaya lang po ng Diyos lahat mga kapatid See, gift lang talaga ng Diyos, bigay lang sa atin. Kailangang ingatan natin itong mga bigay sa atin na ating Panginoon at itong faith na ito. Pagyamanin natin ito mga kapatid. Okay. Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin na pag tayo ay nagbo-boast at o tinatawag nating nagmamalaki tayo, yan po ay inaalis ng ating Panginoon. Ayaw po yan ng ating Panginoon. Roma 3:27. Nais ng Diyos na maunawaan natin, tayong mga Kristiyano, na wala tayong magagawa upang ma-earn natin itong gift ng faith na binibigay niya. Dahil lamang sa ginawa ni Kristo sa krus, kaya nagkakaloob ang Diyos ng pananampalataya sa sino man. Efeso 2:5, Efeso 2:16. Kaya po ang ating pagtanggap ng pananampalataya ay hindi isang gawa ng sarili natin. Roma 4. Ang kaligtasan ni Abraham ay nakasalalay sa pananampalataya sa Diyos, taliwas sa anumang gawa ng kanyang isinagawa, mga kapatid. Kaya itong Bible, specifically, pinapakita niya yung pamamaraan or the means that God gives faith to people. You see, ang primary channel for receiving and strengthening faith is through reading or hearing the Bible. Romans 10:17, nasa saad, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of God. So makita natin, faith comes from hearing and hearing. Kaya ang ginawa ng Panginoon, dinagay tayo sa pagtitipon ng mananampalataya na kung saan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Because we need to continuously hear the Word of God. At dito ay de-develop, lumalalim ngayon ang ating pananampalataya because it is the Word of God that produces faith. Someone, diba, pagka merong nagturo, nangusap, nag-share, nag-witness tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa gospel, tungkol sa kanyang relationship sa ating Diyos, dito po ay naliliwanagan, nabubuksan ng isipan, lumalalim ang pananampalataya, pansariling pananampalataya, pati pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. That's why it's very important na tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. At glory to God, every day, 24/7, di ba? Palagi po andyan ang declaration of the Word of God. Maari sa ibang lugar, natutulog na ibang tao, ngunit sa ibang lugar ng mundo, patuloy pa rin idinideclare ang magandang balita ng Diyos. That's why, anumang oras, buksan mo yung iyong cellphone, ay makakakita ka ng mga nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos. At mahalaga yan, pasalamat tayo sa Diyos sa kanyang ginawang ganitong pamamaraan para lagi tayo nakaririnig ng kanyang magandang balita. That's why it is important for us believers na maging obedient tayo sa Great Commission. At para sabihin natin sa maraming tao ang tungkol sa ginawa ni Kristo para sa sanlibutan. Kasi alam nyo, ang pag-declare ng salita ng Diyos, oo, naririnig natin. Maraming tao nag-share, di ba, nandiyan yung kanilang kwento tungkol sa buhay nila, yung experiences nila. Maraming mga preachers nagsasalita at nagtuturo tungkol sa Word of God, di ba? Pero alam niyo po, ang katotohanan, wala po ito doon sa preaching ng mga pastors, kundi, kapatid, ito ay patungkol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na naghahayag ng salita ng Diyos doon sa nakikinig. Kumikilos ang banal na Espiritu upang ipaunawa ang naririnig niyang salita doon sa taong nakikinig. Well, the preacher may be eloquent, but the truth is, it's the power of the Holy Spirit that brings us faith in our lives. At yan ay isang paraan na
ginawa ng Diyos upang tayo po ay lumalim sa ating pananampalataya. Hindi ba? At nandiyan din mga kapatid, not only listening and reading the Word of God, let's also pray to God. Amen. So, Dito nga sa Lucas 22, 31 to 32, Jesus gives us the example. No? Before Peter denies him 3 times, Jesus says to him, Simon, Simon, sabi niya, behold, Satan has demanded to sift you like wheat. Anong ibig sabihin? Si Satanas ay hinihingi na ikaw ay salain tulad ng trigo. But I have prayed for you that your faith may not fail. And you, when once you have turned again, kung ikaw ay makabalik ng muli, ang sabi ng ating patatagin mo ang iyong mga kapatid. At ipinananalangin ni Jesus na ang pananampalataya ni Pedro ay manatili sa kabila ng pagkakasala. Dahil alam niya na ang Diyos ang siyang nagpapanatili ng pananampalataya, mga kapatid. Oo. Kaya nga itong gift na ito ng ating Panginoon, it is our responsibility na i-exercise itong gift na ito and not become complacent, maging tamad tayo, apathetic, at mayroong sinasabi po yan sa Roma 12, 1:2 at saka Roma 12, 6:8. Tandaan po natin, tayo pong may mga Kristiyano, ay huwag nating hayaan na itong binigay na kaloob o gift ng ating Panginoon ay magkaroon ng baliwala para sa atin. Tandaan mo natin, we can find comfort and peace of mind knowing that our faith is from God because He has said He will finish the good work He has started. Philippians 1:6. God is the author and the perfecter of faith. Hebrews 12:2 and Romans 8:29-30. if we feel at kung inaakala natin kulang yung ating pananampalataya, mag-pray tayo kay Lord. Hingin natin sa ating Panginoon. It's good for us to pray and ask God, Lord, increase my faith. Diba? Patibayin mo ang pananampalataya Lucas. ko, mga kapatid. Wala pong masama doon. Mabuting panalangin yan. At gusto ni Lord yan. Because God freely gives what is good to all who ask. Luke 11, 9-12. You see, yung faith natin, kung minsan talaga, alam mo, lalo kapag kami mga problema, mabibigat na suliranin, bisa nagdudwindle, humihina eh. Pray tayo kay Lord. Wala namang masama doon. Actually, mabuti nga yun eh. Kaya, itong mga apostles, meron tayong example dito. See, dito sa Luke 17, 5-6. Sabi ng mga apostles kay Lord, make our faith greater. Kaya sabi ngayon ni Lord, see, dito sa verse 6, if you had faith as big as a mustard seed, you could say to this mulberry tree, pull yourself up by the roots and plant yourself by the sea, and it would obey you. Kaya, sabi nila, Lord, make our faith greater. Increase our faith. Now, this is a good prayer. It acknowledges na kung wala ang Diyos, anong faith meron tayo? Sapagkat andyan ang Diyos upang tumulong sa atin para lumalim, tumatag ang ating pananampalataya. See, the gift of faith is it's a natural endowment by the Holy Spirit. Nakakayanan natin yung mga extraordinary mga situations. Ito pong faith ay mga kapatid, this is a confidence in God. Pagtitiwala sa Diyos na kaya ng Diyos, God is able. Kaya ng Diyos, walang hindi kaya ang ating Panginoon. Kaya tulad ng mga ibang spiritual gifts, yung faith, ibinibigay po yan sa atin to edify the church. Kaya yung mga taong may ganitong gift, itong faith, kapag sila po ay nag-share, talaga namang nakaka-inspire, nakaka-encourage, nakaka-motivate sa lahat ng mga nakikinig.
So then, we have to remember na God gives each believer a measure of faith. Dito sa Romans 12, verse 3. Romans 12:3. And because of God's gracious gift to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you should. Instead, be modest in your thinking and judge yourself according to the amount of faith that God has given you. God Kaya- has given all Christians varying measures of faith, mga kapatid. At ang ito pong pananampalatayang ito na tinanggap natin ay kailangan gamitin natin in varying sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. It is the ordinary daily faith na kailangan natin, mga kapatid, by which we live and minister. Sa ating pong pang-araw-araw na galaw ng buhay sa mundong ito, lahat po ay nasasakop ng pananampalataya. Maging sa pagtuturo natin ng salita ng Diyos sa ating pamilya, sa paglalahad natin ng ating testimony, sa paglalahad natin ng mga mensahe bilang ministro, kailangan natin itong pananampalatayang ito na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya nga, Paul concerned that people were thinking of themselves more highly than they ought to think. Huwag po ninyong akalain na kayo nga ay mataas na at nararapat na. O sinasabi, sa halip maging mapagkumbaba kayo sa inyong pag-iisip at hatulan ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya nga itong si San Pablo ay lagi niyang sinasabi na ang ating pananampalataya na ating ikinabubuhay at ipinaglilingkod ay nagbababala sa atin bilang manggagawa, nararapat lamang ng ating tinanggap na pananampalataya ay kailangan maging modelo tayo sa pagsisilbi sa ating kapwa at ang kaloob na gawa ng pananampalatayang ito ay malayang biyaya na binigay sa atin ng Diyos upang maging ang mismong pananampalataya ito ay magamit natin bilang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung mga kapatid, yung pagpapakumbaba. Kasi kung ano ang meron tayo, bigay lang naman din ng Diyos. Kung inakala mo na matatag ka, malawak at malalim ang iyong faith, kaya sinulat ni San Pablo to huwag kayong mapagmataas, avoid this pride, avoid this boasting. Magkukos lang yan ng minor division or major division sa mga churches. So hindi natin alam, maski minsan yung mga maliliit na bagay pwedeng lumaki. Sabi niya, maintain nyo yung unity kasi ang bawat isa ay binigyan ng measure of faith ng Diyos. So kung ano ang meron sa iyo, pagyamanin mo at gamitin mo yan para sa edification ng church. Kaya si Paul, alam niya grasya lang ng Diyos. At pati yung kanyang pananampalataya, alam naman natin kung ano nangyari kay San Pablo, yung kanyang buhay. Kaya siya, dinideclare niya, grasya lang ng Diyos itong pananampalataya, itong katatagan ko, itong kalakasan ng loob ko sa paggawa ko ng gawain sa Diyos, bigay lang naman din ng Diyos ito sa atin Sabi niya, si 1 Timothy 1:3-14, dati nga ako, blasphemer ako at saka persecutor ako violent aggressor. Pero, ginawaran ako ng awa ng ating Panginoon. Unbeliever ako, sabi niya. Pero, dahil sa awat grasya ng ating Panginoon, at dahil sa pananampalataya at pag-ibig, sabi niya, ako po ay nabago, sabi niya. Kaya yung grasya ng Diyos, nag-overflow sa akin. Kaya ngayon, ako'y napuno ng pananampalataya at ginampanan ko sa abot ng aking kakayanan, sa abot ng grasya at pananampalatayang gawad ng Diyos sa akin. Talagang nandoon ang kanyang pagsusumikap. Kita naman natin, alam natin, nababasa natin kung ano ang klase ng buhay ni San Pablo. Kaya sabi niya, I'm very thankful sa Diyos. Sabi niya, kaya itong buhay nating ito, hindi ito galing sa ating pansariling kalakasan. Kaya yung pananampalataya, nakikita niya dun sa mga churches na kanyang itinatag, alam niya galing sa Diyos ang gift of
faith galing sa ating Panginoon. Kaya sabi niya dito sa 2 Thessalonians 1 verse 3 sa Good News version, we always thank God for you all and always mention you in our prayers, for we remember before our God and Father how you put your faith into practice, how your love made you work so hard, and how your hope in our Lord Jesus Christ is firm. So sabi niya, I thank God for the enlargement of your faith. So meaning to say, ano man yung ibinigay sa iyo ng Diyos na measure of faith, palaguin mo pa yan, mga kapatid. Live out your faith. Pamuhay mo at makikita mo. Ikaw din ang makikinabang, lalawak at lalalim ang iyong pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya, mahalaga ang faith. Kasi sabi ng Hebrews 11:6, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. You see, Tagalog. Ayun mo. Sa Tagalog, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang tao, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga may pusong humahanap sa Kanya. Amen. Kaya itong statement na to, ito po ay nagpapahayag, sumasalamin sa Hebrews 11:6, na kailangan po ang isang ganap at tunay na pananampalataya para po mabigyan natin ng kaluguran ang puso ng ating Diyos. Sapagkat ang nais niya, a relationship based on trust. Diba? Gusto naman niya. Magtiwala tayo sa Kanya. See? Kailangan po mag-comply tayo sa mga naisin at will ng ating Panginoon. At matutuwa naman si Lord, mga kapatid. At kapag natuwa si Lord, ay nandiyan ang kanyang hindi malirip at hindi masukat na awa at grasya at mga pagpapala. Kaya sinasabi sa atin ng aklat, sinasabi sa atin ng Biblia, na kailangan kilanlin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. Kung ano tayo ngayon, kung ano meron tayo ngayon, bigay lamang ito sa atin ng ating Panginoon. Kailangan pong kilanlin natin ang lahat ng nasa atin. Galing sa Diyos. See? And we are operating our lives according to the gift of faith na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo mga mananampalataya, we must believe na sa buhay natin ito, gawa tayo ng mabuti. See? Ang mga taong earnestly na nagsisik sa Panginoon, ang mga taong nagsusumikap na sumunod sa ating Panginoon, you will be rewarded. You see? Kaya ang pananampalataya ay pagtitiwala sa karakter ng ating Panginoon. Well, we believe, we pray, we confess, God is good, God is loving, God is generous, God is gracious, God is merciful. So, magkaroon tayo ng faith declaration every day of our lives. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga negative situations, faith declaration lang, God is good, God loves me. Gawin po natin. At tayo rin naman ang makikinabang sa mga dinideclare natin na kagandahang loob ng ating Panginoon. That's why without faith, it is impossible to praise God, and it is also impossible to live without faith in God. So kung wala kang pananampalataya, it's hard to please God. At mahirap ding mabuhay nang walang pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang buhay natin galing sa Diyos eh. And so this is how we should live our lives. We should live with pananampalataya sa ating Diyos. After all, siya naman nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. So let us always draw near to God. Right? So yun ang gawin natin. We have been saved by grace, through faith. This is not from ourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya God gives us this faith required to please Him. Kaya itong Hebrews 11 verse 1, Oo, ang Hebrews 11 verse 1, mga kapatid, ay nagbibigay ng anong kahulugan. Ito ay nagbibigay ng kahulugan ng isang magandang paglalarawan, no? Ng pananampalataya na nakalulugod sa Diyos.
Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan at pagpapatunay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, assurance po ito na sa Greek po word po, ang assurance is also translated as evidence of proof. With our natural eyes, we cannot see the realities of God's kingdom. Pero by faith, we receive the evidence or proof na ito po'y nag-i-exist sa ating buhay. At nararanasan natin ang kagandahang loob na ito nung tayo ay nasa kadiliman, kitang-kita natin ang kaibahan ng ating buhay na ngayon na nasa liwanag sapagkat ang katotohanan ay binibigay ng Diyos ay isang proof or evidence o assurance na buhay siya at handa tayong pangalagaan at ang tunay na katiyakan ng ating eternal life, mga kapatid. You know, without faith, imposible po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Paano ka mag-serve kung di ka naman nagtitiwala sa ating Panginoon? How do you follow God kung hindi ka naman nananampalataya sa ating Panginoon? You know, with faith, we will have perseverance hanggang sa katapusan. Kaya yung ating entire Christian life, kailangan po natin ang pananampalataya. Okay? For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith in Romans 1:17 and Habakkuk 2 verse 4, Galatians 3:11 and Hebrews 10:38. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ live in me. This life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me in Galatians 2:20. Kaya itong scriptures na ito, mga kapatid, ay tinutukoy dito yung, alam niyo si Enoch, he lived a life and he lived his faith pleasing to God. It was by faith that Enoch was taken to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known, kilala siya bilang isang tao na nagbigay ng kaluguran sa puso ng ating Panginoon. Hebrews 11:5. So papaano na-please ni Enoch si God, si Lord? By living by faith. Namuhay siya na nagtitiwala sa Panginoon. Enoch walked by faith. He obeyed the word that has been revealed up to the point na kung ano man ang sinasabi ni Lord, pinaniniwalaan niya, mga kapatid. Kaya anong nangyari? Nalugod si Lord sa kanya. Walking by faith means consistently living according to the word of God. John 14:15. That's why without faith, it is impossible to believe God's word and more importantly, to obey it. Kaya yung scripture, tinuturuan tayo, pinaliliwanagan tayo, nire-remind tayo. See, yung mga nabubuhay sa laman, you cannot please God. Romans 8 verse 8. We cannot earn God's approval through God's word, good works. Kailangan by faith Only based on what Jesus Christ has done for us, can we become holy. Kailangan kilalin natin ang kamatayan ng ating Panginoon at tayo po ay magbigay ng kaluguran kay Lord, mapiplease si Lord sa atin, diba? Ang buhay ni Kristo, siya po ang nagbigay sa atin ng katwiran, ng righteousness. At yung righteousness, yan ang nagbigay ng kaluguran sa puso ng ating Panginoon. Okay. Yeah, I will repeat, mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. Kaya nga itong ating binasa ay we cannot even begin to approach God and experience a personal relationship with Him without faith. Kaya itong pananampalataya ay isang atmosphere na ating kinagagalawan na ang bawat believer ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya we are called believers because we are continually putting our faith, ang ating pagtitiwala and kumpesa sa ating Diyos. Kaya by faith, ang Kristiyano ay buhay na buhay.
At ang kanyang buhay ay kinalulugdan ng Diyos sapagkat kung anumang dumadaan sa kanya, ang atmosphere ng pananampalataya ay nasa kanya at mananatili sa kanya sapagkat nagtitiwala sa Diyos. Ito pong mga bayani ng lumang tipan, no? Tulad ni Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Moises, Jose, Rahab, Gideon at David ay pawang nabuhay sa pananampalataya. Kaya habang sila ay nakatingin sa kanilang tinatingalang pag-asa, no? Umaasa sila sa Diyos na tutupad sa kanyang mga pangako. Hebrews 11:13-16. At sumunod sila sa salita ng Diyos kahit noong hindi nila ito nauunawaan. Kaya ang ganitong uri ng paglakad sa pananampalataya, ang pagtanggap bilang katotohanan sa mga bagay na hindi pa natin nahawakan, nararamdaman o nakikita, at pagkatapos ay pagkilos ayon sa mga ito sa pagtalima, ang siyang alituntunin para sa pamumuhay ng isang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Maring hindi natin nakikita ang ating sarili sa kasalukuyan gaya ng pagtingin ng Diyos sa atin. Pero tandaan natin, banal at naging matuwid sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo. Tayo mga kapatid, tayo ay binigyan ng katuwiran, righteousness ng ating Panginoon. Kaya kapag tinanggap natin ito, ng katwiran na ito, ang katibayan ng salita ng Diyos sa Roma 10:17 na natanggap natin, at paglapit natin sa Kanya at pakikisama natin, nag-unite tayo sa Kanyang paghihirap, sa Kanyang pasakripisyo, sa Kanyang pagkamatay, tayo ay nagsimulang mamuhay na sa pananampalataya at ayan ay nakalulugod sa ating Diyos. So tanda natin mga kapatid, faith is not passive. See, it is an active lifestyle na wag natin ituon yung ating mga sitwasyon sa buhay bagkos sa ating sarili. Bagkos ay tingnan natin, let's fix our eyes on God, let's fix our eyes on our Lord Jesus Christ na siya po namang namatay sa krus para sa kapatawaran at ikabubuti ng ating buhay. You see, araw-araw po ay meron po talagang mga pamamaraan, situation that we have to really experience or put into practice yung ating pananampalataya. Napakagandang pag-aaral mga kapatid. Ngunit itutuloy po natin next week at tayo po'y muling magkaisa, magkita-kita po tayo sa ating pag-aaral tungkol dito sa pananampalataya sa next week. At ngayon naman ay bibigyan natin ng happy birthday, pagbati ang ating mga kapatid, Brother Hineriosa, Brother Matt Borja, Sister Natalia Vito, Brother Apollo Villavicencio, Sister Ruth and Carls Sebastian, Sister Fe Marbid, Sister Maita Roldan, at happy anniversary kay Brother Betty and Sister Lisa Albaran. Sa inyong lahat, happy birthday at happy anniversary. It's your special day. Have a great day. God bless you. Glory to God, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Ngayon po ay meron tayong mga announcements. Mga Okay. kapatid, no? Say, invitation. Inauguration ng ating bagong worship center sa Bulacan. Purihin ang Panginoon. Kailan po yan mangyayari? Mangyayari Sabado. Po yan sa Sabado, July 18. 18. Mag-start po tayo ng alas 8
At Onwards. Saan ba ito? Baka hindi niyo po alam ito. Ito Sa po ay nasa Comfy- Pulilan. Sa Bulacan. North. Bulacan, oo. Pulilan, Bulacan. 116 San Jose Street, Dampol, 2nd B, Pulilan, Bulacan. At tapos, after the blessing, tayo po ay tutuloy sa, ano yun? RNB, Private Resort and Event. Diyan So, po tayo. coordinate with Pastor Simple and Sister Jen Garcia for the head count. Okay. Oh, 41st anniversary. Uy, ang ganda ng building, no? Yung picture ng building natin. 41st anniversary ng Pulilan, Bulacan, mga kapatid. Oo, okay. May bago silang worship center. Ang ganda, no? Ayan, no? Tapos na. At meron pa. Yeah. Comfy Baguio, 27 anniversary naman sila. Oo. So, August 23, Sunday, 10:30 a.m. at the City Light Hotel. 245 Upper General Luna Road, Baguio Baguio City. Ah, Near malapit sa Cathedral Baguio. Church. Malapit sa Baguio Cathedral Church. Uy. Uy, unlimited merienda buffet, oh. See, the venue is exclusive for us. We will not charge per head. But we welcome love gifts, donation and gifts po. Okay, no Okay. problem. No problem. Oh, ito pa, may isa pang anniversary. Comfy is 30th anniversary. Magkasunod, August 29, 2026. Saturday naman yan, 9 o'clock a.m. at the Juan Cainta Stadium. Stand up and be counted. Ang kanilang Bible verse, 1 Timothy 1:12. Okay. Okay, take note of all this all this mga anniversaries Meron natin. silang t-shirt, May no? t-shirt, mga kapatid. Ang ganda, oh. Sige, bibilin to. Bibili. T-shirt cost for this design, adult, 250. Children, 200. Ay, order na, mga kapatid. Para pagpunta po doon sa anniversary ay naka-t-shirt. Napakaganda. Diba? Oh, ito ang cost. T-shirt cost for this design, 400. Also available, print on white t-shirt, 350. Okay. Kanino makikipag-coordinate for that one? Kay Pastor JB. Okay. Sige, makipag-coordinate po kayo. Meron pa tayong announcement. Oh, ito pa. Dami nating anniversaries, ha? Glory to God. Take note, mga kapatid. Lista-lista nyo yan para hindi nyo makalimutan. Comfy Family Affair, 45 na. Uy, konti na lang. Pwede, malapit ng 50. October 23 to 25. 2026, Friday to Sunday. White Rock, Subic. Mga kapatid, maganda po dyan. Napuntahan ho namin yan. Napakagandang lugar. You see, ito po yung rates per person, per overnight. Nakapost po yan sa ating Facebook account. Minimum of 20% partial payment for reservation. Kids up to 5 years old of age are free. But no food, no bed. Check-in is 3 p.m. But if your room is available, the earliest check-in is 1 p.m. Other inclusions, use of pools and beach access, 30 minutes kayak per person. So, yung mga gustong magkayak. For those availing full board meals for 2 days, here's the breakdown. Day 1 and day 2, Friday to Saturday. Friday, lunch, p.m. snack, dinner. Saturday, breakfast, a.m. snack. Day 2 to day 3, Saturday to Sunday. Saturday, lunch, p.m. snack, dinner. And on Sunday, it's going to be breakfast and a.m. snack. For those availing the no food option for day 1, day 2, and day 3, Saturday and Sunday. Saturday, lunch, p.m. snack, dinner. And Sunday, breakfast, a.m. snack. Okay, take note of all these notices, Announcement. mga kapatid, itong mga announcements Nasa natin. Facebook naman yan. Anyway, mga nasa kapatid. Facebook naman nyo. O kaya, tumawag po kayo dito sa office at sa inyong mga respective ministers, mga kapatid. Ayan, Now, mga let's kapatid. have a closing prayer Ah. before we have this repeat new song of the week. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray.
Amen. Now, let's have this repeat new song of the week. Tuloy-tuloy ang pagpapala, composed by Minister Jeff Borja. So to each and everyone, God bless, glory to God. God bless everyone. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng nais niya magaganap. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Second Timothy 2:2. Hallelujah.